Umaga po sa lahat. Welcome po kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 78.8 aking babasahin. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay maghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Purinawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Maraming salamat po sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin na kami ay nagising dahil inalalayan mo kami. Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. So dito mga kaibigan, basahin ko po muli. Sa mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. So dito mga kaibigan, ang Biblia ay masasabi natin na puno siya, no? Ibig sabihin, lahat na mga ginawang hindi maganda at maganda ay inilahad, no? Tulad sa kay Haring David, yung kanyang tagumpay, ang kanyang kasalanan. Tapos yung mga Israelite galing sa Egypt na pinatay o kaya nabaon sa lupa dahil sila ay naging magsik. So dito sa basa natin sa kanya manuno hindi dapat na pumaris. No? Hindi natin pamarisan, dapat ang matigas ang damdamin at naghimagsik. No? Kasi ang ating Panginoon ay parang tatay natin. No? So sa ating tatay dapat tayo sumunod. Dapat tayo hindi maghimagsik, dapat tayo maggalang at sumunod. No? Ganun din sa ating Panginoon dahil siya ang ating tatay na sa langit, no? Na nakabantay sa atin saan man tayo naroon. Kaya napakaganda pag tayo sumunod at maggalang. Dito naman, isang lahing di marunong magtiwala at magtigas. So yan, no, dapat magkaroon tayo ng self-control at marunong tayo magtigas. Makibig pagtingnan natin, no, halimbawa yung mga anak. Sa ating panahon ngayon mayroong mga anak na parang ang turing nila sa kanilang tatay o kaya nanay ay parang kapatid lang nila, no? Parang nakalimutan nila na dapat nilang sundin, dapat nilang igalang. Maanak kung kayo man ay may mga reason o kaya kayo ay may mga dahilan, hindi dapat na yung inyong tatay o kaya yung nanay ay parang pagalitan nyo, no? So hindi dapat ganun. Kung mayroon man kayong i-suggest, sabihin nyo ng maayos. Papa, baka pwede makasuggest. Mama, baka pwede makasuggest. Ito po yung maganda natin. Huwag yung talakan o huwag yung pagsabihan yung tatay at nanay na walang respeto, walang galang. So lalong-lalo na ang inyong biyanan, no? Kaya napakaganda mga kaibigan, mga anak, kung kayo ay masunurin at magalang. So yung biyanan ay kasama na yan sa inyong mommy at daddy. Doon yung nakasulat sa Ephesians 6:1-3, no? Na kayo ay dapat sumunod at magalang sa mommy at daddy. Kasama na ang biyanan doon upang kayo magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. Kung kayo man ay may mga magandang reason, kayo may magandang mga sasabihin, sabihin nyo lang maayos. Huwag yung parang pagalitan nyo yung nanay at tatay. At tandaan nyo mga anak, habang nandyan pa yung nanay at tatay, huwag kayong magdesisyon o kaya mag-asa na para kayo ang nanay at tatay. Buong paggalang sa kanila. Pag halimbawa doon na sila sa heaven, yun ang panahon na kayong magkapatid ay magkaroon na, kasi ang leadership wala na, no? So ibig sabihin yung halimbawa yung parents ay wala na, siyempre yung mga anak na yung mag-manage kung ano man ang dapat nilang manage. Kaya mga anak, tandaan nyo to, no? Pag masaktan ang iyong nanay at tatay, disadvantage po yan sa inyo. Dapat lahat na sabihin nyo ay kalugod-lugod kay Lord, katanggap-tanggap sa Kanya, pagbulay-bulay niyo yung puso upang maging pagpapala kanino man na nakikinig, lalong-lalo na kung ang nakikinig ang iyong magulang. Kaya yan mga anak, yun ang inyong tandaan para maging maayos ang lahat, para kayo pagpalain ni Lord, na kayo magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. No? So, mga anak, para kayo palaging sumunod at magalang sa iyong mommy at daddy, ang Philippians 4:13 ay palaging yung ibulay-bulay that I can do all things through Christ who gives me strength.
magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na ibibigay sa akin ng aking Panginoon Kristo. Yan lamang kaibigan at tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong pagpapala. Tulungan po kami, Panginoon. Ito ay aming isa-isip at this Jesus mighty name of Kingdom, O Lord. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abba, sa katakob, dinadahin po namin ito sa matabi sa pangalan. Yung anak na si Jesus na aming Panginoon sa pagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.